Kaya yung, kaya yung ate nila may ano sa akin yan. Parang may ano sila na yun lang favorite ng mahal mo eh. Parang gano'n. Kaya sabi ko kay teacher, punta kami doon sa sa apartment ni ate. Surprise natin, ganun kasi nasa dorm na siya eh. Nagre-rent na siya ng apartment malapit doon sa pinagtatrabahuan niya. Sabihin ko na ano tayo, surprise na siya para mabisita natin siya. Yung very day na yung madaling araw, Sabado, the very day na para sasabihin ko kay teacher na tara punta natin si ate, gaganunin ko. Dumating alas 5 ng madaling araw, nakabike sama yung roommate niya na babae din. And kami tuloy na surprise. Kasi birthday niya lang. Nag-birthday siya sa iba, kasama yung friends niya. Siyempre, millennials, sama yung mga kung sino mga friends niya. Ganun. Tapos, post-birthday na celebration, punta siya sa bahay. Ganon, para may presence naman kahit pa paano. Yan lang ang punta-punta niya, mga birthday ni teacher. Pag birthday ko, hindi nagpupunta, ganon. Kasi nga, ganon, hindi naman lo siya love. Nung nag-aaway kami ni teacher kasi dati, alam ko nakarinig siya ng usapan namin ni teacher eh. Parang maliit pa siya noon eh. Away hiwalayan na, ganon. Tapos ang bukang bibig ni teacher, ganito. Kahit para sa mga anak lang natin. Ganon, mga siya. Si hiwalayan eh, yung away namin. Narinig yung maisip na yun eh, kahit maliit pa yun. Para sa mga anak mo lang oh. Lalaking walang ama yan. Ayan. Yan, kababaeng tao po. Ganun siya. Tapos ako naman, ang mentality ko, pag naghiwalay kami, hiwalay bayad sa kuryente, hiwalay bayad sa, basta lahat ng bills, hiwalay. Kung upa pa, hiwalay bayad sa upa, ganun. Kaya nung nagkabati kami noon ni teacher, nung naghiwalay na kami yan. Nung maliit pa yan, yung panganay namin. Naghiwalay kami, umupa siya, malapit sa school. Sama niya yung nga maliit pa yung panganay namin, si ate. Una namin ginawa, nagsama kami kasi nakatira ako dun sa bahay ng mother ko na wala namang iba nakatira, solo ko yun. Yung mother ko kasama yung stepfather ko dun naman sa veterans, so solo ko yung bahay. Since umuupa siya ng bahay, parang naghanap kami ng malipatan kasi doon din malapit din sa school. Doon kami nagsama sa nangupahan kami malapit sa school. Hindi ko siya dinala sa bahay ng mother ko. Kaya bakante yung bahay na yon. Ganun. May ano rin siya sa angkan ko eh, si teacher eh. Kasi nga nung nagbuntis siya sa panganay namin, meron mga binitawang salita yung sa side ko as angkan ko na sigurado bang sa'yo yan. Ganun. Kasi siguro na-observe din nila na on and off kami. Taon, pag nag-on and off kami. Ganun. Sigurado ka bang sa'yo yan? Ganun. Siyempre, samaan ng loob ni teacher. Sabihan ba naman siya ng ganyan? Sabi niya, bali sana akong tindera lang ako sa palengke. Sabi niya ganun, teacher ako, professional ako, pati niyo ako sinasabihan ng ganyan. Nagmaliit pa ng tindera.
Pag nakakita tuloy ako ng magandang intendero may dating, na-imagine ko tuloy, ibig sabihin, pag ganito, ano, ganito kino-compare ni teacher, sabi ko. Pero ang point niya, yung edukasyon ba, o, edukado akong tao, tapos ako, professional ako. Huwag niyo ako pag-iisipan ng ganyan. Ikaw lang naman ng boyfriend ko. Ganyan. Yung boyfriend ko na nakaraan, wala na yon bago kita naging boyfriend. Ganyan. Yung tatay naman niya, galit sa akin. Tatay eh. Ba't gumagawa-gawa kayo ng ganun, tapos hindi niya paninindigan. Tapang ng tatay. Sa construction din yung tatay niya, driver sa ano, malaking construction company. Galit sa akin tatay niya for the longest time. O ganun din, kung magulang ko may suspetsa sa kanya, may ano sa kanya, tatay niya, lalo may galit sa akin tatay niya. Uy, lumagpas na ba ako? Ay, hindi pa. Unika iya yan eh, si teacher. Yung puta na. Yung kapatid niya, namatay na lalaki, mas bata sa kanya. Kaya unika ihan na siya. May kapatid man siya, dahil namatay din nanay niya, tunay niya nanay, may kapatid siya sa madrasta niya, na nagmamaltrato sa kanya. Wala ano yan, mala telenovela yung ano yan, yung buhay niyan, si ano teacher. Kaya nung na-meet niya ako, yung kasundo kami, ang pogi ko pa. Parang ang ganda na ng outcome, di ba? From inaapi-api ng madrasta to nakakilala ng Salvador. Yun, nagde-deliver ng hopya, naging sa construction, nag-call center, ganyan. Tapos balik sa construction. Sabi niya kung di daw niya ako napangasawa, meron daw siyang engineer na ano, na meron ang tawag sa ganon, na candidate. Katakot. Truck sa likod ko. Kailangan ko na lumiko. Kaya siyang engineer na candidate na nag-abroad na nililigaw sa kanya, na pinapupunta siya sa bahay daw ng engineer na yun. Sabi niya sa akin, kaya lang ang pangit daw. Sakit mong salita ni teacher, sa ang pangit daw. Oh. Sabi niya, kaya ayaw niya doon. So, isabihin ang pogi ko, kasi ako pinili niya. Tsaka irereto ba naman ako ng kaklase ko sa kanya kung ano, na sabi niya ganon. Kaklase ko na, ng elementary, kaklase din niya nung college. Kinuhanan niya ng ano, ng phone number na libro. Sabi niya, ihanap mo nga ako dito ng ano, kapon pal, yung gusto ko yung marunong, matalino, galing kumanta, ganyan. Siyempre pogi, di ba? Kaya ako yung keso din, no? Pati kulay. Snub naman si kuya eh. Si Manong eh. Hindi mo alam keso rin to. Siyempre nung ano pa tayo, nung bagets pa tayo pogi. Mas pogi noon. Pogi rin naman ako ngayon. May kanya ka naman level ng kapugian. Depende kung anong hanap mo. Pero si teacher, pag sinasabi kong pogi ako, ano na siya? Deny. Ayaw nga na nakamoy ko eh. Saan ba ako?
Ano ba yun? Ayaw niya ng amoy ko si teacher. Eh ako pa naman eh, o katulad nito, pawis ako. O syempre, wala nang ligo-ligo yan, diretso na sa kanila. O. Ayaw niya ng amoy lalaki. Amoy barako, ayaw niya. Ayaw niya yun. May nababangon kaya sa amoy barako. Yan, deliver muna tayo ah. See you later, alligator.